Malaki na ang ibinaba ng fecal coliform bacteria sa ilang estero post na konektado po yan sa Manila Bay. Isa na rito ay ang estero ng San Antonio de Abad. Sa kabila nito, patuloy ang mga isinasagawang hakbang po ng pamalaan para tuluyan ng maalis ang dahilan ng pagdumiho ng Look ng Maynila. May report si Clazel Pardilla. Sa mismong estero de San Antonio de Abad sa Maynila nakatirik ang bahay ni Aling Angela. Dito na rin napupunta ang kanilang pinaghugasan at maruming tubig mula sa kanilang palikuran. Pipilitan talaga kami kasi wala pa kami safety tank. 75 pamilya pa ang iligal na naninirahan sa naturang estero na sinasabing isa sa mga dahilan ng pagdumi ng Manila Bay. Kinabitan na ng tubo ng lokal na pamahalaan ng Maynila kasamang isang environmental group ang mga palikuran ng mga informal settler at idinugtong ito sa isang communal septic tank o Poso Negro. Ipinahihigop ang mga naipong maruming tubig sa Maynilad para di na mapunta sa Manila Bay. If this is applicable here, it can be applicable already to all the esteros that are already similarly situated dito. Habang wala pang relokasyon ang mga informal settler, ang paggawa ng communal septic tank muna ang gagawin ng Department of Environment and Natural Resources o DENR para mabawasan ang dumi sa Manila Bay. Ayon sa ahensya, sa loob ng 2 buwang malawakang rehabilitasyon, bumaba na ang fecal coliform bacteria o dumi sa 3 estero na konektado sa naturang Look. Mula 1.3 billion MPN ang E. coli, bumaba sa 130 million MPN ang dumi sa estero ng San Antonio de Abad. Malaki rin ang nabawas sa coliform bacteria sa mga estero ng Padre Faura at Remedios. Pero malayo pa rin ito sa 100 MPN na water standard ng DENR. Kaya sa Marso 23, magsasagawa ng malawakang cleanup drive sa 210 estero na konektado sa Manila Bay. Kakabitan na rin ng temporary treatment plant ng DENR ang palibot ng Manila Yacht Club. Nangako naman ang LGU ng Maynila na hindi na madadagdagan pa ang mga nakatira sa estero at makikiisa ang mga informal settler sa paglilinis ng Manila Bay. Lalagyan natin ng safety perimeter fence. So, doblihin po namin ang paglilinis. Clazel Pardilla para sa Bayan. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, tutok na sa Balitang Subok at Laging Una. Muling nagmamala si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga sangkot sa katiwalian at iligal na droga. Balitang napapanahon at laging maaasahan. This weekend, nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang Southwest Monsoon o yung hanging habagat. Balitang masusing kinalap para sa kapakanan ng mamamayan. Mahigit 100,000 trabaho sa loob at labas ng bansa ang naghihintay sa mga job seeker. Samahan ang tampalang Alex Santos at Catherine Vital sa PTV News. Hatid namin sa inyo para sa Bayan.